Sa episode natin na ito, isang bagong bida na naman ang ating susubaybayan. Isang estudyanteng madalas maliitin at pagtawanan dahil sa kanyang kahinaan. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, tila napakabagal ng kanyang pag-unlad kumpara sa ibang tao. At dahil madalas pa siyang nakakatulog sa klase, marami ang naniniwalang wala siyang mararating. Ngunit hindi nila alam na sa tuwing siya ay natutulog, isang pambihirang pagkakataon na naghihintay sa kanya. Isang lihim na unti-unting magpapabago sa kanyang kapalaran. At ito ang simula ng ating kwento. Makikita ang ating bida na si Lu Sheng na ginising ng kanyang mga kaklase habang nasa loob ng silid-aralan. Pinagtatawanan siya ng mga ito dahil sa oras mismo ng klase ay natutulog na naman siya. Dahil dito, hindi na napigilan ng kanilang guro ang mapailing. Lu Sheng, buong araw ka na naman natutulog. Agad namang nagtawanan ang buong klase. Pagkatapos ay seryosong sinabi ng guro, tumingin ka nga sa sarili mo. 200 araw na lang ang natitira bago ang final exam. Pero hanggang ngayon, wala ka pa rin pagsisikap na ipinapakita. Ang alam mo lang ay matulog, matulog at matulog. Kung magpapatuloy ka sa ganyang ugali, kahit gusto mong maging construction worker, walang kumpanyang tatanggap sa iyo. Alam mo ba kung gaano kataas ang minimum health status na kailangan para sa isang construction worker? At sumagot ito na 0.8. At ikaw, naabot mo na ba kahit iyon? Matapos marinig iyon, lalo pang lumakas ang tawanan sa loob ng klase. Maging ang ilan sa kanyang mga kaklase ay nagsimula na rin mang-asar. Teacher, tigilan niyo na po ang pagpipilit kay Lu Sheng. Hayaan niyo na lang siyang matulog. At dagdag pa nga ng isa na tama. Ang health status niya ay 0.7 lang. Ano pa bang magagawa niya bukod sa matulog? Nang marinig iyon, napabuntong hininga na lamang ang guro. Ay, hindi na nga malakas, wala pang pagsisikap. Pagkasabi nito, agad niyang sinabi na class dismiss. Pagkatapos ng klase, nilapitan si Lu Sheng ng isa niyang kaibigan. Hoy, Sheng! Napanaginipan mo na naman bang masamang panaginip na yon? Dahil dito, napabuntong hininga na lamang si Lu Sheng. Sa isip niya, muling sumagi ang nakakatakot na tanawing paulit-ulit niyang nakikita. Ang wasak at madilim na lugar na yon. Walang tao, walang bakas ng buhay. Mga halimaw lamang ang gumagala sa paligid. Pagkatapos ay sumagot siya sa kanyang kaibigan. Huwag mo na ngang ipalala sa akin ang bangungot na yon. Bumagsak na naman ng husto ang mental state ko dahil doon. Maging ang health status ko ay nabawasan pa ng 0.02. Kailangan ko na namang uminom ng kung ano-anong gamot at magpakahirap para may balik iyon. Napakawalang kwenta talaga. Napakamot na lamang ng ulo ang kanyang kaibigan. Wala ka namang mapapala sa kakaisip dyan. Mas mababa nga ang health status mo kaysa sa akin. Tayong dalawa ay mga ordinaryong tao lang. Tungkol naman sa pagiging bayani o tagapagligtas ng mundo, hayaan na natin ang mga henyo ang gumawa niyan. Tara na at maglaro na lang tayo. Ngunit umiling si Lu Sheng. Pass muna ako. Wala akong gana ngayon. Uuwi na lang ako. Nagtatakang tumingin ang kanyang kaibigan. Ha? Bakit ka naman uuwi ng maaga? Hindi ka naman ganyan dati ah. Tara na, maglaro na tayo. Ako nang bahala sa drinks at computer. Ngunit sumagot si Lu Sheng na, hindi talaga. Kailangan kong bumawi ng tulog pag-uwi. At may isa pa nilang kaibigan ang sumigaw mula sa malayo. Hoy, maglalaro pa ba kayo? Agad itong sinagot ng kanyang kaibigan. Oo, papunta na ako. Sandali lang. Pagkatapos ay tumingin ito kay Lu Sheng. O sige na, sa susunod na lang tayo maglalaro. At mabilis na itong tumakbo papunta sa kanilang mga kasama. Habang naglalakad pa uwi, napahawak na lamang si Lu Sheng sa kanyang noo. Hindi niya maiwasang mapailing. Hindi ko akalain pagkatapos kong mag-reincarnate sa mundong ito, problema ko pa rin ang final exam. Sa dati kong buhay, nag-aalala ako sa mga asignatura. At ngayon, ganoon pa rin. Pagkatapos, bigla siyang napahinto. Napatingala siya sa isang napakalaking billboard. Makikita roon ang balita na matagumpay na napaurong na 8 military regiment ang bagong wave ng mga halimaw. Samantala, itataas naman ng 0.01 ang minimum health status requirement para sa high school examinations ngayong taon kumpara nung nakaraang taon. Napatitig si Lu Sheng sa balita. Ngunit bago pa siya makapag-isip, may biglang sumigaw mula sa kanyang likuran. Hoy! Tumabi ka! Huwag kang tumayo sa gitna ng daan habang nangangarap.
Agad siyang napalingon at doon ay nakita niyang isang babae na may bitbit ng napakaraming kahon. Napasabi na lang si Lucieng na ang lakas niya, kailan kaya ako magiging katulad niya? Makalipas ang ilang sandali, lumipat ang eksena sa bahay ni Lucieng. Nadatnan niya ang kanyang ama na ginagamot ng kanyang ina. Makikita sa katawan nito ang maraming pasa at pamamaga na dulot ng matinding pagtatrabaho. Dahil dito, agad na nag-alala si Lucieng. Sa sandaling iyon ay pumasok siya sa loob ng kanilang bahay. Nandito na po ako. Agad naman napangiti ang kanyang ina. Oh, Sheng, nakauwi ka na pala. Samantala, masayang bumati rin ang kanyang ama. Gutom ka na ba? Gusto mo bang kumain muna ng matsanas? At dagdag pa ng kanyang ina, magluluto na ako ng hapunan. Hinihintay na lang natin ang pag-uwi ng kapatid mong babae. Ngunit habang nakatingin sa mga pasa ng kanyang ama, hindi maiwasang mag-alala ni Lucieng. Dad, bakit hindi na lang tayo bumili ng blood circulating apparatus? Nabalitaan ko, nakakatulong daw yun para mapabilis ang sirkulasyon ng dugo at vital energy. Maganda rin daw ito para sa mga injury sa bewang at likod. Meron ng isa kong kaklase sa bahay nila at sabi niya talagang epektibo raw yun. Ngumiti lamang kanyang ama at sinabi nito na, hindi naman to injury, konting pananakit lang dahil sa katandaan. Matibay pang tatay mo, para akong bakal. Baliwala lang sa akin ang mga ganitong bagay. Pagkatapos ay tila may naalala ito. Oh, tama, may regalo ako para sa iyo. At agad itong may inilabas na bote. Tada! Ang pinakabagong health recovery powder mula sa Benevolent Clinic. Dahil dito, nanlaki ang mga mata ni Lucieng. Maging ang kanyang ina ay hindi rin makapaniwala. Sandali, ito ba yung health recovery powder na nagkakahalaga ng $20,000? Ito yung laging ini-endorso sa telebisyon. Totoo ba ito? Ang galing mo naman. Narinig ko na napakalaking tulong daw nito para sa mga estudyante habang nag-aaral. Napakagaling mo talaga, asawa ko. Pagkatapos ay bigla nitong itinaas ang kanyang kamay. Kung ganon, sigurado kung kaya mong tiisin ang isang sampal mula sa akin. Pagkatapos, tila may naalala ang kanyang ina. Ay, sakto! Pinayagan ng mga supervisor ko na maiuwi ko ang natirang karne ng ulo ng baboy mula sa trabaho. Ipagdiwang natin ang ginawa mong pagsisikat ngayon. Agad naman lumiwanag ang mukha ng kanyang ama. Wow, talaga! Karne ng ulo ng baboy! Habang pinagmamasdan ang kanyang mga magulang, napakagatlabi na lamang si Lucieng. Alam niyang ginagawa ng mga ito ang lahat para sa kanilang pamilya. At alam din niyang hindi madali ang kanilang kalagayan. Makalipas ang ilang sandali, nagtanong ang kanyang ina, kamusta ng health status mo? Naabot mo na ba ang 0.85? Halos umabot na sa 0.9 ang health status ng kapatid mong babae. Ikaw na lang talaga ang pinaka-pinag-aalala namin. At nakita ko pa sa balita kanina na balak nilang itaas ng 0.01 ang passing requirement para sa high school examination. At dahil dito, mabilis na lamang sumagot si Lucieng. Alam ko po. Pagkasabi nito, ay agad siyang tumalikod at naglakad papunta sa kanyang silid. Pagkapasok niya sa loob, agad siyang huminga ng malalim. Kailangan ko magmadali sa pagsasanay. Pagkatapos ay sinimulan niya ang kanyang training, 24 body reconstruction technique. Habang ginagawa ang mga galaw, napaisip si Lucieng. Ang 24 body reconstruction technique ay isang foundation training method na inirekomenda mismo ng World Martial Alliance. Ayon sa kasaysayan, nilikha ito ng mga martial arts grandmaster matapos pagsamahin ang sinaunang yoga, martial arts at iba pang teknik sa pakikipaglaban. Ang layunin nito ay tulungan ng mga baguhan na palakasin ang kanilang katawan at pundasyon sa martial arts. Ang versyong ginagamit niya ngayon ay ang ika-13 revision ng teknik. Pagkatapos ng malaking pagbabago sa mundo, 300 taon na ang lumipas, bigla na lamang lumito ang napakalaking bitak sa kalangitan at maging sa lupa. At mula sa mga bitak na yon, lumabas ang mga nakakatakot na halimaw. Dahil dito, tuluyang nagbago ang kasaysayan ng sangkatauhan. Ang mga makabagong sandata na dating pinagmamalaki ng tao ay unti-unting nawalan ng silbi. Ngunit kasabay nito, tila may isang genetic lock sa loob ng katawan ng tao na nabuksan. Dahil dito, ang pisikal na kakayahan ng bawat tao ay tumaas ng maraming beses kumpara noon. At mula roon, nagsimula ang ginintuang panahon ng martial arts. Ngunit kahit na naging mas malakas ang sangkatauhan, sa harap ng walang katapusang hukbo ng mga halimaw, nananatili pa rin silang nasa alanganing kalagayan. Sa bawat araw na lumilipas, may mga lungsod na bumabagsak,
May mga taong nawawalan ng tahanan at hanggang ngayon, patuloy pa rin itinutulak ng mga halimo ang sangkatauhan patungo sa bingit ng pagkatalo. Pagkatapos nito, ipinakitang isang alaala mula sa nakaraan. Isang lalaki ang nakatayo sa harap ng napakaraming tao habang nagbibigay ng talumpati. Ipinanganak kayong lahat sa isang magulong panahon. Nasa inyong mga balikat ang responsibilidad ng panahong ito. Kayong lahat ay nagsasanay ng martial arts para sa kinabukasan ng sangkatauhan. At bawat isa sa inyo ang magiging susunod na tagapagmana ng martial arts. Samantala, makikita naman si Lu Xing na hingal matapos ang matinding pagsasanay. Tumutulo ang pawis sa kanyang buong katawan habang pilit niyang kinokontrol ang kanyang paghinga. Napasabi si Lu Xing sa kanyang isipan. Matapos ko na ang 3 buong set ng body reconstruction technique, pero hindi man lang gumalaw ang health status ko. Malapit nang umabot sa 0.9 ang health status ng kapatid kong babae. Samantalang ako, hindi ko man lang naibalik ang nawala akong health status dahil sa mga bangungot na yun. Napakaraming isinakripisyo ni na ma'am at dad para mabili ang gamot na yun para sa akin. At binigyan pa ako ng langit ng pangalawang pagkakataon sa pamamagitan ng pagre-reincarnate sa mundong ito. Pero ito lang bang magiging resulta? Dahil dito, pilit niyang itinayo ang kanyang katawan. Kung walang nangyari kahit 3 beses ko itong gawin, gagawin ko to ng 4 na beses pa. At 5. At 6 pa. Siguradong, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, tuluyan nang bumigay ang kanyang katawan. At dahil sa sobrang pagod, nakatulog siya. Makalipas ang ilang sandali, muli siyang nagising, ngunit hindi sa kanyang silid. Napatingin siya sa paligid. Pamilyar na pamilyar ang lugar. Ito, hindi ba ito ang tiwangwang na kapatagan na paulit-ulit ko napapanaginipan? Anong nangyayari? Huwag mong sabihin nakatulog na naman ako. At dito, sinubukan niyang kurutin ang kanyang sarili. Hindi pa rin ako magising. At sa mismong sandaling iyon, isang zombie ang biglang sumugod patungo sa kanya. Agad niyang nasalag ang pag-atake nito. Ngunit habang nakadagan sa kanya ito, napasabi siyang, "Buisit, ilang gabi ko nang natatakasan ng bagay na ito. Hindi ako makapaniwalang nahuli rin ako nito." Ngunit kahit takot na takot siya, hindi siya sumuko. "Pero, buisit ka! Huwag mo akong maliitin! Kahit mahina ako sa close combat, kahit basura lang ako na may health status na 0.7, kalahating martial artist pa rin ako." Pagkasigaw niya nito, agad niyang sinipa ang zombie ng buong lakas. Tumalsik ang halimaw at bago pa ito makabangon, mabilis siyang dumampot ng malaking bato mula sa lupa. Sunod-sunod niya itong pinukpok sa ulo ng zombie hanggang sa tuluyan ng madurog ang ulo nito. At napasabi siya na, "Sa wakas, napatay ko rin. Ang kahinaan ng mga zombie ay nasa ulo." Ngunit sa sumunod na sandali, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang enerhiya na pumasok sa kanyang katawan. Parang may kung anong dumadaloy sa bawat bahagi ng kanyang laman. Ano ito? Kasabay nito ay may imahe na nagsimulang lumitaw sa kanyang isipan. Anong nangyayari? Huwag mong sabihin, mga alaala ba ito ng lalaking iyon nung nabubuhay ko siya? Bakit ko nakuha ang kanyang mga alaala matapos ko siyang patayin? Ano ba talagang nangyayari? Ngunit bago pa siya makapag-isip ng maayos, may isa na namang zombie ang biglang sumugod mula sa kanyang likuran. Subalit sa pagkakataong ito, kakaiba na ang kanyang pakiramdam. Parang automatic na gumalaw ang kanyang katawan. Parang alam na niya ang dapat gawin. Sa isang iglap, mabilis niyang inatake ang zombie. At sa isang malinis na galaw, napugot niya ang ulo nito. Tuluyan siyang natulala. Maging siya mismo ay hindi makapaniwala sa nangyari. Anong kalokohan ito? Ako ang gumawa nun? Kailan pa ako naging ganito kalakas? Pasabay ng pagkamangha ay muli siyang nakaramdam ng kakaibang enerhiyang pumapasok sa kanyang katawan. Unti-unti siyang lumalakas. At doon, sa isip niya, napasabi siyang, "Teka, sandali, huwag mong sabihin. Ang lakas na ito ay pag-aari ng zombie na yun. Kung ganun, ang pagpatay sa zombie ay hindi lang nagbibigay sa akin ng mga alaala nito, kundi pati na rin ang lakas nito." Hindi makapaniwala si Lu Xing sa nangyari. Hindi maaari. Nakuha kong buong karanasan ng tao ngayon sa isang iglap. Hindi ba't labag ito sa lahat ng batas ng kalikasan? Kung hindi lang sana ito isang panaginip. Pero kung iisipin, parang mali rin tawagin itong panaginip. Masyadong totoo ang lahat.
Bigla namang may sumagi sa kanyang isipan. At dahil dito, nanlaki ang kanyang mga mata. Teka, sandali. Base 1359? Ang base na yun. Nakita ko rin yun sa mga alaala na nakuha ko kanina. Agad siyang napaisip ng malalim. Mukhang kailangan kong hanapin ang base 1359. Baka doon ko matuklasan ang katotohanan sa likod ng mundong ito. Napansin din niyang hindi na gaanong masakit ang pag-absorb niya ng mga alaala kumpara nung una. Mukhang kailangan kong maghanap ng mas maraming combat type zombies Mas malaki ang pakinabang ng kanilang mga alaala. At maaari ko ring manahin ang kanilang lakas. Ngunit bago pa niya may pagpatuloy ang kanyang pag-iisip, bigla niyang maramdaman ang pag-ikot ng kanyang paningin. Anong nangyayari? At sa sumunod na sandali, nagising siya. Pagod na pagod at basang-basa ng pawis ang kanyang buong katawan. At napasabi siyang, nagising na ba ako? Kasabay nito, narinig niya ang boses ng kanyang kapatid mula sa labas. Oy Sheng! Lumabas ka na riyan! Oras na para kumain! At pagbukas nga ng pinto ni Lu Sheng, agad siyang sinalubong ng kanyang nakababatang kapatid. Ngunit nang makita siya nito, tila may kakaiba itong napansin. Basang-basa siya ng pawis at tila mas matipunurin ang kanyang katawan kaysa dati. Dahil dito, napasabi na lang ito na, huwag mong sabihin nag-eehersisyo ka. Akala ko ba natutulog ka lang buong oras? Napakamot naman ng ulo si Lu Sheng. Haha, nakatulog nga ako nang hindi ko namamalayan. Ngunit habang tinitingnan siya ng kanyang kapatid, lalo lamang ito nagtaka. Tila may malaking pagbabago sa katawan ng kanyang kuya. At sa huli, tumalikod na lamang ito at sinabing, o sige na, lumabas ka na ngayong gising ka na. Huwag mong paghintayin sina ma'am at dad. Habang naglalakad pala yung kanyang kapatid, hindi nito maiwasang mapaisip. Kailan pa naging ganun katipunong katawan niya? Mukhang seryoso talaga siya sa pag-eehersisyo Pagkasara ng pinto ay muli siyang napaisip. Nung bata pa sila, halos hindi humihiwalay sa kanyang kapatid. Ngunit nagbago ang lahat nang magsimula silang mag-aral. Lalo na pagkatapos lumabas ang resulta ng unang assessment nito. Simula noon, unti-unting nagbago ang pakikitungo nito sa kanya. At hindi naman niya ito masisisi. Pagkatapos ng lahat, mahigit na 1.0 na ang health status ng kanyang kapatid. At lampas 100 na rin ang combat power nito. Sa bilis ng pag-unlad nito, malaki ang posibilidad na makatanggap ito ng alok mula sa isang mamahalin at sikat na universidad ng martial arts. Sa madaling salita, isa itong tunay na henyo. Samantalang siya, isang walang kwentang kuya lamang. Isang henyong kapatid na babae at isang walang kwentang kuya. Ngunit habang nagpapalit siya ng damit, napatingin na lamang siya sa salamin. Agad siyang natigilan. Kailan pa naging ganito ang katawan ko? Makikita ang bahagyang paghubog ng kanyang mga kalamnan. At higit sa lahat, hindi siya nakakaramdam ng kahit konting pagod. Kakaiba. Pakiramdam ko ay puno ako ng enerhiya. At hindi lang yun. Pakiramdam ko, lumakas din ako. Huwag mong sabihin, nadala ko sa realidad ang lakas na nakuha ko sa panaginip. Lumalakas ako habang natutulog. Makalipas ang ilang sandali ay bumaba na siya para kumain kasama ang kanyang pamilya. At pag upo pa lamang niya, sunod-sunod siyang kumain at napasabi siya sa kanyang isipan, mas sumarap ba ang luto ni ma'am ngayon? Napakasarap ng mga pagkain. Hindi ko mapigilan. Nang humingi pa nga siya ng dagdag na pagkain, lalo pang nagtakang lahat habang nakatingin sa kanya. At napasabi na lamang siya na, hayaan nyo na, busog na ako. Agad naman sumagot ang kanyang ama. Anong sinasabi mo? Hindi kita hahayaang magutom sa sarili mong bahay. Mabilis itong lumingon sa kanyang asawa. Mahal, magluto ka pa ng isa pang kalderong kanin at magdagdag pa tayo ng ilang ulam. Normal lang yan sa mga lalaki habang nagbibinata. Kahit gaano karami ang kainin nila, parang hindi pa rin nabubusog. Bago mo mamalayan, bigla na lang silang tatangkad. Magandang senyalis yan. Bibili rin ako bukas ng mga tonic at masustansyang sangkap. Napakahalaga ng panahon ng pagbibinanata para mapataas ang health status. Hindi natin dapat sayangin to. Ngunit napasabi na lang kanyang kapatid. Gaano pa ba kataas ang maaabot niya? 18 na siya. Nung huli siya nagpa-assess, nasa 0.8 lang naman ang health status niya. Agad naman napatingin ng kanyang ama. Hoy, tigilan mo ang pagmamalit sa kuya mo. Kahit maliit ang pag-unlad niya, pag-unlad pa rin yun.
Napakalaki ng pagkakaiba ng ordinaryong martial arts university at specialized martial arts university. At sa isip ni Lusheng, napasabi naman siya, baka totoo nga tumaas ang health status ko sa panaginip. O baka imagination ko lang. Kailangan kong ipatest to. Lumipat ang eksena. Nagtungo siya sa isang dojo. Ang may-ari nito ay isang martial artist na dalubhasa sa sarili nilang family boxing style. Habang naglalakad sa loob ng gusali, napatingin si Lusheng sa iba't ibang advertisement sa paligid. Tingnan mo nga naman ang mga training program dito. Mga anak lang na mayayamang pamilya ang kayang mag-enroll dito. Kung gugustuhin ni Xinghe, siguradong babayaran yan ng pamilya ko. Pero para sa akin, kalimutan na lang. At saka, nakukuha ko naman ang karanasan ng mga zombie sa panaginip ko. Hindi ko na kailangan ng mga cram school na yan. Maya-maya ay sinalubong siya ng receptionist. Hello! Welcome sa Wong Chuan Dojo! Narito ka ba para mag-enroll sa martial arts enrichment class? At dito, umiling si Lusheng. Hindi, magpapa-assess lang ako ng health status at combat power ko. Sa isip ng receptionist ay agad itong nakapagbigay ng sarili niyang konklusyon. Wala siyang personal instructor, mukhang hindi siya galing sa mayamang pamilya. Pagkatapos ay tinuro nito ang hallway. Dumaan ka lang doon papunta sa room 8. Nandun ang assessment machine. Kailangan mo ba ng tulong? At sumagot si Lusheng na, hindi na, alam ko kung paano gamitin yon. Maraming salamat. Pagpasok niya sa silid ay agad siyang lumapit sa testing machine. Health status muna. Ilang segundo lang ang lumipas, lumabas ang resulta. 0.963, apprentice rank. Tuluyan siyang natigilan. Pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata. 0.963, tumaas nga talaga. Mahigit 0.2 agad sa loob ng isang oras. Ito ang tunay na cultivation. Malapit ko nang maabutan si Xinghe. At sa bilis na ito, makakalakad din ako sa landas ng martial arts. Pagkatapos ay lumipat siya sa combat power test. Ngayon naman, combat power. Huminga siya ng malalim. At dito, naalala pa rin niyang lahat ng karanasan at teknik na minana niya mula sa mga zombies. Dapat gumana ito. At sa susunod na sandali, nagpakawala siya ng isang malakas na suntok. Lumabas agad ang resulta, 113 combat power. Tuluyan siyang natulala. 113? Napakalaki ng pagtaas. Mas mataas pa ito kaysa sa inaasahan para sa health status ko. Dahil dito, hindi na niya napigilan ang kanyang pananabik. Totoong ito, talagang maaari ako maging isang tunay na martial artist. Isang oras lang ako natulog. Pero ganito na kagad kalaki ang tinaas ng health status at combat power ko. Kung 8 oras ako matutulog, 9 na oras o 10 oras, hindi ba't parang ako muling isisilang? At pag uwi nga niya sa kanilang bahay, agad siyang humiga. Ngunit kabaligtaran ang inaasahan niya. Hindi siya makatulog. Visit! Kapag gusto kong matulog, saka naman ayaw dumating ng antok. At sabay na patingin siya sa oras. 9:00 pa lang pala ng gabi. Masyado pa yatang maaga. Katapos, napabuntong hininga na lamang siya at sinabing, kalimutan na nga. Mag-i-ensayo na lang ako. Kapag napagod ako, kusa rin akong aantukin. At sakto rin, maipipirmi ko ang health status ko. Dahil dito, ay muli niyang sinimulan ang kanyang pagsasanay. Ngunit habang ginagawa niya ang mga galaw, bigla siyang natigilan. Ha? Ano yun? Bakit ko ginawa yun? Elementary pa lang ako, ginagawa ko ng exercise na ito. Paano ako nagkamali? Ngunit agad niyang naalala, hindi yun pagkakamali. Isa yung teknik mula sa mga alaalang minana niya sa zombie. Dahil dito ay pinagpatuloy niyang pagsasanay. Mahigit 200 ulit niyang inulit ang bawat galaw. At sa bawat pag-uulit, mas malinaw niyang nararamdaman ang pagdaloy ng lakas ng kanyang katawan. Hindi lang ito dahil sa body training technique. Ang tamang paraan ng paghinga, ang tamang ritmo, ang tamang pagdaloy ng enerhiya. Kamangha-mangha, mas maganda pang resulta nito kaysa sa ilang taon ng normal na pagsasanay. At sa sandaling iyon, tuluyan niyang naunawaan ang katotohanan. Ang tunay na kayamanan niya ay nasa kanyang mga panaginip. Pagkatapos, bigla siyang nakaramdam ng matinding gutom. Hindi pa ako kailanman nagutom ng ganito. Hindi ko na ito matiis. Posible kayang dahil pinipilit kong lumakas ng napakabilis, kaya hindi na kayang sabayan ng energy consumption ang paglaki ng lakas ko. Hindi na sapat ang ordinaryong pagkain para mabigyan ako ng nutrients na kailangan ko. Ang natitira na lang ay ang mga pills.
Pero sa kasalukuyang kita ng pamilya namin, imposible makabili ako ng ganong kamahal na bagay. Kung magpapatuloy ito, babagal ang paglakas ko. Kailangan ko nang magsimulang kumita ng pera. Karaniwan ay nagbibigay ng reward ang mga paaralan sa mga estudyanteng may magagandang resulta. Kung tama ang pagkakaalala ko, nagbibigay ang bayhe ng humigit kumulang 10,000 para sa first grade honors. At kung gusto kong makuha yun, kailangan ko ipakita ang tunay kong talento at kakayahan. At dito, lumipat ang eksena sa gym ng paaralan. Habang nagbibihis sa locker room ang mga estudyante, napansin ng isa sa mga klase ni Lusheng ang isang bagay. Ang weird ha, hindi chinik ng teacher natin ang mga papel natin ngayon. Matagal na rin simula nung huli tayo magkaroon ng practical combat lesson. Ngunit bigla itong natigilan habang nakatingin kay Lusheng. Hoy Sheng, gago ka, kailan ka pa nagkaroon ng ganyang kalaking abs? Ilang araw pa lang lumipas pero sobrang laki na ng pinagbago mo ha. Halos hindi na nga kita makilala eh. At dito, ngumiti na lang si Lusheng. Oo, nag-ehersisyo ako nitong mga nakarang araw. Umahaba na rin ang buhok ko. Mukhang panahon na para magpagupit. At dito, napasabi ang kanyang kaklase na, pustahan tayo, ginagawa mo lang yan para mapansin ka ng mga babae. At todo ensayo ka pa para sa practical combat lesson ngayong araw ha. Napasabi na lang si Lusheng na, wag mo nga ako itulad sa'yo. Malapit na ang exam. Mas mabuting maghanda ka na rin. Ngunit sa isip niya, may iba siyang naiisip. Magpasikat? Ha, baka ito nga ang pagkakataong hinihintay ko. Pagkatapos nito ay nagtungo na sila sa loob ng gymnasium. Agad naman nagsalita ang kanilang instructor. Sige, ngayon ay re-repasuhin natin ang mga basic combat techniques na pinag-aralan natin sa klase. At sinabi ng kaibigan ni Sheng, narinig ko na rank 2 martial artist si Mr. Song. Sabi nila nakalaban na raw niya ang mga halimo sa totoong battlefield. Tignan mo na lang ang mga peklat sa kanang braso niya. Ngunit ibang naging reaksyon ni Lusheng. Sa isip niya ay tahimik niyang sinuri ang kanyang guro. Rank 2? Pero sa tingin ko masyadong simple at magaspang ang mga teknik niya. Mas mahusay pa nga natutunan ko sa mga panaginip ko. Habang patuloy na nagde-demonstrate si Instructor Zong, bigla itong tumigil. Sige, hanggang dito na muna. Yang Yipei, umakyat ka rito at magpakita ng demonstration. Agad naman tumayo si Yipei. Naintindihan ko po. Sa sandaling tumayo ito, agad na nagkagulo ang ilang mga estudyante. Lumabas na naman si Yipei. Ang gwapo niya talaga at napakalakas pa. Hindi makakailang maraming babae sa klase ang may paghanga rito. Samantala, napasimangot naman ang kaibigan ni Lusheng. Siya na naman, lagi na lang siya nasa spotlight. Gwapo na nga, mayaman pa. Napaka-unfair naman talaga. Siya pa nga nakakakuha ng pinakamagagandang pills. Malapit na nga umabot sa 1.2 ang vitality niya. Kasi naman, paborito siya lagi ng mga teacher. Paano pa makakasabay ang mga ordinaryong taong tulad natin? Habang pinagmamasdan ni Lusheng ang paghaharap ni Instructor Zong at Yang Yipei, tahimik siyang napaisip. Tama ka, kung ako ang dating Lusheng, malamang ganun din ang iisipin ko. Pero ngayon, kukunin ko ang lahat ng yun gamit ang sarili kong mga kamay. Matapos ang demonstration, tumango ang kanilang guro. Hindi na masama. Tama ang forma mo, pero may mga problema pa sa balanse mo. Sa susunod, bibigyan kita ng mas detalyadong gabay kung paano itama ang mga galaw mo. Magpatuloy ka sa pagsasanay. Maliwanag ang kinabukasan mo. Pagkatapos, ay tumingin ito sa buong klase. Susunod, tatawag tayo ng ilang estudyante para subukan ng practical combat. Tumango naman si Yang Yipei. Naintindihan ko po. Maraming salamat sa inyong pagtuturo. Ngunit sa loob-loob niya ay ibang kanyang iniisip. Itutuwid mo ang mga galaw ko? Isa ka lang mababang rank na martial artist. Wala ka kung ikukumpara sa pamilya ko. Natural lang na maliwanag ang kinabukasan ko. Pagkatapos ay nagsalita muli ang kanilang guro. May gusto pa bang makipag-spar kay Yipei? Kahit sino. Agad namang napasabi ang kaibigan ni Lusheng. May makakatapat ba talaga sa lalaking yun? Palili pa rin lang niya tayo. Sino pang mag-aabala? Samantala, napabuntong hininga na lang kanilang guro. Sa tuwing dumarating ang pagkakataong ito, nagsisiksikan sila na parang mga ostrich. Paano ako makakapagturo ng maayos kung ganito sila? Maaring basics lang ang tuturo ng paaralan, pero kapag sumali na sila sa military, iilan lang sa kanilang tunay na makakatahak sa landas ng martial arts. Sinasabi nilang may pinapaboran ako. Pero naisip ba nila bukod sa mga tulad niya, sino pa bang may potensyal?
Habang pinagmamasdan niya ang klase, may isang estudyanteng nakakuha ng kanyang atensyon. Si Lusheng, ang batang ito. Ang mga matang niyan, parang sa isang taong dumaan na sa matinding pagsasanay. Pagkatapos ay ituro si Lusheng ng kanyang guro. Ikaw, halika rito at pumwesto. At tumango naman si Lusheng. Okay po. Habang naglalakad ito papunta sa harapan, napaisip ang kanilang guro. Hindi ako makapaniwalang may nakatago palang ganitong talento sa klase. At agad naman nagsalita ang kanyang kaibigan. Sheng, sumuko ka na lang. Malapit ng exam. Huwag mong hayaang maapektuhan ka nito. Hindi mo kailangang isugal ang lahat para lang sa pride mo. Ngunit ngumiting lamang si Lusheng. Huwag kang mag-alala. Sinabi ko naman sa iyo, di ba? Nagsasanay ako nitong mga nakarang araw. Pagkatapos ay tuluyan na siyang humarap kay Yipei at nagsalita ang kanilang guro. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto. Tandaan, kaligtasan ng una at huwag ninyong kalilimutan ang mga tinuro ko. Pagkatapos, napaisip ang kanilang guro. Wala man lang siyang bakas ng takot at nananatili pa rin siyang kalmado. Paano kung hindi napansin ang batang ito noon? Pagkatapos ay tinanong niya si Lusheng, ilan ang vitality mo noong huling nakapag-test ka? Sumagot si Lusheng na 0.8. Bahagyang nagulat ang guro. 0.8? Masyadong mababa. Hindi siya mukhang ganun. Nagkamali ba ako ng paghusga? At sabay sinabi nito, kung ganun, mag-focus ka sa kakayahan mo. Labanan ito ng teknik. Okay, handa na? Fight! Ngumiti si Yang Yipei habang nakatingin siya kay Lusheng. Sinabi nitong, handa ka na ba? Sheng, nakinig ka naman sa lecture kanina, hindi ba? Kapag nahila ka ng kalaban, huwag mong piliting kontrahin gamit ang mga braso mo. Maaaring mapinsala ang mga buto mo. Sa halip, protektahan mo ang mga vital points mo, lalo na ang ulo. At dito, sumagot naman si Lusheng, salamat sa pag-alala. Handa na ako, maaari kang umatake anumang oras. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang sumugod si Yipei. Sa isang iglap, nasa harap na agad ng mukha ni Lusheng ang kanyang kamao. Ayos, sa isip niyang Yipei, sigurado na siyang kanyang panalo. Sheng, alam mo ba kung anong pinakamahalagang bagay sa isang laban? Kontrolin ang distansya, basahin ang galaw ng kalaban, umanap ng tamang pagkakataon para umatake habang pinananatili ang balanse ng opensa at depensa. Kontrolin ang ritmo ng laban, gamitin ang magaang na suntok para subukin ang kalaban at tapusin ito gamit ang mabibigat na atake. Sa huli, nakasalalay pa rin ang lahat ng vitality, bilis at lakas. Matagal nang tapos ang laban. Ang tagumpay ay para sa mas malakas at ang mga may hinang tulad mo nararapat lamang na mapahiya. Ngunit sa sumunod na sandali, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil sa isang iglap, nakaiwas si Lusheng sa kanyang atake. At bago pa siya makapag-react, isang suntok ang dumiretso sa kanyang muka. Tumilapon si Yang Yipei ng ilang metro at bumagsak sa sahig. Walang malay, tuluyang natahimik ang buong training hall. Lahat ay natulala sa kanilang nasaksihan at maya-maya may isang estudyanteng napasigaw. Isang suntok lang ginamit ni Lusheng. Pinalipad niya si Yang Yipei sa isang suntok. Agad na nagsigawan ng buong klase. Tinalo ni Lusheng si Yang Yipei sa isang suntok lang. Pagkatapos, biglang sinabi ng kanilang guro, ba't kayo nakatulala dyan? Bilisan ninyo. Tawagin ninyo ang guro mula sa nurse office. Agad naman tumango ang isang estudyante. Opo. Makalipas ang ilang sandali, makikitang isinakay si Yang Yipei sa stretcher. Samantala, lumapit naman si Lusheng kay Instructor Zong. Teacher Zong, pasensya na po. Hindi ko sinasadya. Hindi ko nakontrol ang lakas ko. Ngunit hinawakan lamang siya ng guro sa balikat at sinabing, normal lang ang mga injury sa sparring. Huwag kang mag-alala. Hindi naman malubha ang pinsala niya. Pagkatapos ay seryoso itong tumingin kay Lusheng. Sumama ka sa opisina ko. May gusto akong pag-usapan natin. Bago umalis ay lumikon muna si Lusheng sa kanyang kaklase at sinabing, paalam mo na lang ako sa susunod na teacher natin. Samantala, naiwan naman nag-uusap ang mga estudyante. Nagdrogo ba si Lusheng o ano? Paano siya naging ganito kalakas? Siya ba talaga ang Lusheng na kilala natin? Ang vitality ni Yang Yipei nasa 1.22, pero hindi man lang siya nakalaban.
Gaano na kaya kataas ang vitality ni Lushing? Pagdating nila sa opisina ng instructor, may isang bagay na agad na nakuha ng atensyon ni Lushing. Wow! Bonsai ba yan? Hindi ko alam na may ganito pala kayong hobby, teacher. Napatawa naman si Teacher Zong. Haha, munting libangan ko lang yan. At saka, lahat naman tayo ay may kanya-kanyang sikreto, hindi ba? Student Lushing, kung tama ang talaan, ang vitality mo ay dapat nasa 0.8 lamang. At sumagot naman agad si Lushing. Teacher Zong, kayo mismo ang nagsabi, ang numerong iyon ay mula pa sa huli kong assessment. At dito, tumango ang guro at muling nagsalita. Hindi ka naman gumamit ng kung anong gamot para piliting pataasin ang vitality mo, hindi ba? Alam mo namang pinagbabawal ng paaralan ang paggamit ng mga gamot na pampataas ng vitality. Hindi lamang ito lubang nakakasama sa katawan. Pag nalaman ng paaralan, hindi simpleng warning lang ang magiging kaparusahan. Agad namang umiling si Lushing at sumagot na, gamot? Siyempre hindi. Nanunumpa ako. Hindi ako gagamit ng anumang illegal na gamot. At sabay sinabi ng guro, kung ganon, susukatin natin muli ang vitality mo. Kung gumamit ka ng gamot, magiging hindi stable ang resulta at malaki ang pagbabago ng mga numero. Pagkatapos nito, susukatin din natin ang combat strength mo. Kung magtutugmang dalawa, mas mapapatunayan natin ito ang kakayahan mo. At dito, sumang-ayon si Lushing. Sige po. Pagkatapos ay inilapag niya ang kanyang kamay sa testing machine. Ngunit ang lumabas ang resulta, biglang nanlaki ang mga mata ng instructor. Ano? 1.5? Sa sandaling iyon, hindi na niya maitago ang pagkabigla. Ibig sabihin, isa na siyang opisyal na martial artist. 18 taong gulang pa lang. Hindi lang sa paaralang ito. Kahit sa buong White Lake City, wala akong kilalang henyo na katulad niya. Pagkatapos ay lumipat sila sa combat strength. Huminga ng malalim si Lushing bago matake. At sa sumunod na sandali, sa sobrang lakas ng kanyang suntok, direktang nasira ang testing machine. Tumalsik ang itaas ng bahagi nito at kasabay nito, nadamay maging ang paboritong bonsai ni Instructor Zong. At sa lakas ng suntok, pati ang pader ay nagkaroon ng malaking pinsala. Sa isang iglap na tahimik ang buong opisina, napatulala si Instructor Zong. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang nilingon ang wasak ng bonsai. Halos maiyak ito sa kanyang nakita. Samantala, hindi rin siya makapaniwala sa nangyari. Kahit student model lang ang machine na yon, dapat ay kaya pa rin itong tiisin ang atake ng isang official na martial artist. Ang batang ito, ang combat strength niya ay lampas na sa isang rank 1 martial artist. Pagkatapos ay bigla niyang naalalang sinabi ni Lushing kanina. Teka, sandali. Sinabi mo kanina na 0.8 ang vitality mo nung huli ka nagpa-assess. Kailan ba ginawang assessment na yon? At dito, sumagot si Lushing na mga kalahating buwan nang nakalipas. At doon tunguyang natulala at di makapaniwala ang instructor. Kalahating buwan? Sinasabi mo sa loob lamang ng kalahating buwan, itinaas mo ang vitality mo mula 0.8 hanggang sa antas ng isang official na martial artist? Taga isang marangal na angkan ka ba? O baka naman isang estudyante ka na isang grandmaster? Ngunit umiling lamang si Lushing. Hindi po, ordinaryong pamilya lang ang pinagmulan ko. Wala akong kaugnayan sa anumang marangal na angkan. At hindi rin ako alagad ng kahit na sinong grandmaster. Tungkol naman sa dahilan kung bakit mabilis tumaas ang vitality ko, sekreto po iyon. Dahil dito ay natahimik ang instructor. Hindi niya maiwasang maalala ang sarili niyang nakaraan. Halos dumoble ang vitality niya sa loob lamang ng kalahating buwan. At ang kabuuang combat strength niya ay lampas pa sa isang rank 1 martial artist. Noong estudyante ako, maayos din naman ang mga resulta ko. Matapos ang maraming taon ng pagsisikap, saka lamang ako naging rank 2 martial artist at nakapasok sa militar. Ngunit nung makarating ako sa tunay na battlefield, isa lang ang natutunan ko. Imposibleng talunin ng ordinaryong tao ang mga halimaw sa harap ng kanilang hindi makatwiran at nakakatakot na lakas. Napakaliit at napakahina ng sangkatauhan. At ang tangi makakatapat sa mga halimaw na yon ay mga taong may lakas na hindi ka panipaniwala sa kanila. Mga taong may tuturing na halimaw sa sarili nilang karapatan. Sa puntong iyon, tumingin siya muli kay Lushing at tila may napagdesisyonan siya. Naintindihan ko na. Sa kasalukuyang mong resulta, higit ka ng qualified para makapasok sa gifted class ng paaralan. Doon, magagabayan ka ng pinakamauhusay na guro. Makikipag-ugnayan ako agad sa dean tungkol dito.
Ngunit agad na sumagot si Lushing. Maraming salamat po sa inyong konsiderasyon. Pero ayos lang po. Komportable na ako sa kasalukuyan kong klase. At sa isip niya napasabi siya, mas pabilis pa rin akong uunlad sa mga panaginip ko kaysa sa loob ng klase. Ngunit sumagot si Instructor Zong, hindi, sa talento na taglay mo, tiyak na gagawin ng paaralan ang lahat para suportahan ka. Kung mayroon kang anumang problema sa cultivation na nangangailangan ng tulong ng paaralan, huwag kang mag-atubiling sabihin sa akin. At dito, sumagot si Lushing, kung ganon, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa po. Mayroon po akong 2 kahilingan. Nais kong mag-apply para sa Martial Artist Scholarship. At kasabay nito, umaasa akong mabibigyan ako ng mas flexible na schedule sa paaralan. Sa isip naman ng instructor, sinabi nito na, naunawaan ko, kaya pala, ang kulang sa kanya ay pera at oras. Pagkatapos, sumagot ang instructor, sige, ipapasa ko ang aplikasyon mo para sa special scholarship. Makakatanggap ka ng grant na humigit kumulang 30,000 at kakusapin ko rin ang Dean's Office tungkol sa schedule mo. Mga 2 araw bago ma-aproba ng scholarship. Pero hindi mo kayang sayangin ang 2 araw na yon sa paghihintay imbes na magsanay. Pagkatapos, inilabas niya ang isang card at inabot kay Lushing. Ito munang gamitin mo. Bayaran mo na lang ako kapag may pera ka na. Agad naman nanlaki ang mga mata ni Lushing. Martial Arts Black Card? May hindi bababa 100,000 meron ito. Mas malaki pa ito kaysa sa matatanggap ko sa scholarship. Pagkatapos, sinabi niya na, maraming salamat po Teacher Zong. Napatawa naman ang guro. Magpatuloy ka lang sa pagsisikap. Nakasalalay sa iyo ang pagdadala ng karangalan sa ating paaralan. Sige na, bumalik ka na sa klase. At dito, nagpaalam na nga si Lushing. Pagkasara ng pinto, hindi napigilan ni Instructor Zong ang kanyang pananabik. Napaganda nito. Lushing, sinong mag-aakalang may estudyanteng tulad ni Lushing sa White Lake School? Wala pa siyang 18 taong gulang. Ngunit ang kakayahan niya ay mayahambing na sa isang rank 2 martial artist. Pero kailangan kong ilihim muna ito. Hindi dapat malaman ng ibang paaralan bago ang national examination. Siya ang magiging sikreto nating sandata. At gugulatin niya ang lahat ng paaralan. Tama, kailangan kong ipaalam agad ito sa mga nakatataas. Hindi lang ito tungkol sa national examination. Pagkatapos ng napakaraming taon, sa wakas, ay mayroon na tayong estudyanteng may kakayahang makarating sa lugar na yun. Ngunit hindi pa rin ito nagtatapos ang kwento ni Lushing. Ngayong natuklasan na niya ang lihim na nagpapalakas sa kanya habang siya ay natutulog, gaano pa kaya kalayong mararating niya? At ano nga bang tunay na sikreto sa likod ng mundong nakikita niya sa kanyang mga panaginip? Alamin natin yan sa susunod na episode ng Laging 10,000 Years into the Future. Dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento na malinaw sa Tagalog.